ang order ng table ni Long Mihi. Ay ko po. Grabe naman yun. Ito, may nakita ako dito sa live ni Attorney Claire Mabsat. Medyo matagal lang ha, alam niyo naman si Attorney Claire kapag nag-live talagang mahaba, Mabsat. Asan na yun? Ito to. Tungkol kay Remulla kasi wala nang supportado niya si Yes for diabetics. Say yes to Glucopro. Bilisan na lang natin to. Yan. Happy birthday daw sa lahat ng mga nagse-celebrate ng birthday. Once again, marami nang maaaresto sa Senado. Naku po, Tito Sen, huwag kang mag-alala, sinabi ni sigurado na to. Hey, Tatay G, Last forward. si Addictus Rex, Cheryl Ban... Pero nakita ko na siya kanina pa, bago pa in-news to ng bilyonaryo. Okay, go. Yan. Nasa mayorya ang mga senador, lalo na ang unang konsiderasyon dyan ay ang nalalabing 2028 at kung sila ay re-electionist pagdating sa 2028. Inaasahang bukas uusad ang mga impeachment complaint ng Vice Presidente sa Kamara. Una nang sinabi ni Senate President Tito Soto na kapag naiakyat sa Senado ay forthwith niya itong aaksyonan. Mga clear, kasi yung sinabi niya na yon, kung aabot yung impeachment complaint ni VP Sara, baka yun yung ayaw ng mga kaalyado ni VP Sara na magamit yung forthwith. Diba? Kaya medyo namiligro. Parang yun yung nakikita na namiligro. Or maliban dyan mga clear, di ba parang ang isa sa mga naging dahilan ay yung di umano draft, reso. Kung saan nabanggit yung tatlong incumbent na senators. Pero yun yung ibang nakikita dahil sa, di ba sabi nga ni Senator Robin Padilla, kung magkakaroon man ng bagong Senate President, ang gusto niya maka-VP Sara. Di ba? Dapat daw kaalyado ni VP Sara. Okay? Para maproteksyonan ang Vice Presidente. Parang no matter what, kung may issue man ng panlulustay, may issue man ng korupsyon, ay wag na intindihin. Wag na intindihin yung korupsyon. Wag na intindihin yung issue ng korupsyon basta iligtas ang Vice Presidente. Okay. Dexter Ganibe, Abante. Hindi dapat ikabahala ni Senate President Tito Soto ang kudeta sa Senado. Tiniyak ito ni Ombudsman Boying Remulla sa isang panayam matapos mabigo ang balak sana na pagluklok kay Senador Loren Legarda bilang kauna-unahang babaeng pinuno ng Senado. Ayon kay Remulla, nakahanda na raw ang arresting team para sa mga senador na sangkot sa flood control scandal. Naku, mga clear. Dala naman si Ombudsman Well, anyway, nakikinig ako sa sinabi niya. Patay na naman tayo. Mukha talaga may masasampahan. Okay. Yan na. Sino-sino ba yung may kaso? Tatlo. Na maaari masapat? And inano din ni Senator Lacson, di ba? Si Senator Cheese ba? Matutuloy na minority. Naman, no? Si Senator Joel ba nasa minority na rin? Kumaga VP Sara ba yan? Maka Duterte ba? Makwan, shout out. Jinggoy kasi yung tatlo yan yung tatlong binanggit ni Senator Lacson na i-endorse niya rin or nire-recommenda niya na for further investigation. Dahil may nakitaan sila na mga ebidensya na maaaring mapanagot, no? Yung tatlo. Pero dito, iba kasi mga clear, iba yung sinabi, arresting team. So waiting na lang, gawa na yung resolution. Ganun ang ibig sabihin nun. Bagamat walang pinangalanan. Ay, ito rin pala. Mga clear, ngayon ko lang ito nakita. Kasi may nakita ko iba. Pakikita ko rin isa, bago ito. Kasalukuyang iniimbestigahan ng DOJ ang minority senators na sina Chis Escudero, Chingo Estrada at Joel Villanueva. Mga clear, di ba? Minsan tinatanong natin, bakit DOJ? Di ba dapat ombudsman kasi senador? According to Ombudsman din muli at the time, meron kasi sa kanyang interview press con yata, press briefing. Kaya daw, yung iba ay pinagpapatuloy na mag-imbestiga ang DOJ. Kumaga hinayaan ng ombudsman na DOJ ang mag-imbestiga kasi yung mga ibang witnesses ay nasa custody ng DOJ. Like, kung di ako nagkakamali, nandun pa yata sila Bernardo, Alcantara, tapos yung ibang mga dokumento, nandun na rin. So, para hindi na palipat-lipat, di ba? So, yun yung explanation niya, Kaya hinayaan niya ang DOJ na magpatuloy na mag-imbestiga para kung nandiyan man yung witness na under the protection, no? Witness protection ng DOJ, pwede na lang, mabilis na lang makakausap. Yun yung pagkaka-explain niya. Okay? Yun lang pala mga clear. Ito pa, pakita ko isa. Ano, tawagan mo na yan. Exi lang pala to. Saan na yun? Wait lang mga clear. Ito. Ito yung una kong nakitang news eh. Mas maaga to eh.
Ito ba siya mag-start? Wait lang. Okay, ito. Newsfeed weekend. Ombudsman Jesus Crispin Remulla said there's no need for Senate President Tito Soto to worry about Di ba? Okay na, kasi nanganib eh. Nanganib yung pagiging president niya. So ngayon, nakarating dito kay Ombudsman mo. Siyempre, alam mo yan, may mga executive session to, may mga kaibigan to, na nakakapag-feed din sa kanya ng mga nangyayari. So, ang sabi niya, parang sinigurado niya na, huwag ka na mag-alala. Hindi ka matatanggal sa pagiging Senate President kasi yung mga boboto against you, malamang maaresto na. Di ba? Kumbaga, makukulang na, no? Yung bilang. Well, anyway, sa atin lang ito. Kailangan ba sabihin ni Ombudsman Remulla yun? Depende sa kanya. Bakit? Kasi, kung meron na siyang facts, meron na siyang resolution, waiting na lang for the warrant of arrest, hindi naman kasi lahat yan ibubunyag. Dapat na kami. Ayan, let's see. No? Kasi most probably, baka patapos na kasi ilang weeks na, mga 2 weeks? Para mga 2 weeks na nakapagsampa ng counter affidavit si Senator Jinggoy saka si Senator Joel. Si Senator Cheese, hindi ko alam mga klip. Parang wala akong nabalitaan tungkol sa kanya. Wala akong nabalitaan na may case. Tingnan ko mga klip. Dalawa lang yung nadinig ko eh. Ubos ang minority, magiging 5. From 9, naging 5. Wala si Bato eh. Well, before, hindi, kasi ang pinal lang lumalabas na akin, mga klip. Si Escudero, nag-file lang ng kanyang counter affidavit sa COMELEC tungkol sa campaign donation. Okay? 2 weeks ago, the Department of Justice said on Wednesday, tingnan ko mga klip, tingnan natin to. The Department of Justice said on Wednesday that the case for graft and corruption funds from... wait. Itong update, 2 weeks ago, mga about Cheese Escudero. The Department of Justice said on Wednesday, that's January 21, that cases for graft and malversation of public funds filed against Senator Francis Cheese Escudero and several other high-profile officials are now undergoing case build-up. So, mayroon bang counter affidavit? Tingnan natin. Kasi nakita ko lang nagpa dalawa. Sige, follow natin to. Okay. DOJ case build up underway versus Cheese Escudero over non-bailable malversation. The Department of Justice said on Wednesday that cases for graft and malversation of public funds filed against Senator Francis Cheese Escudero and other high-profile officials are now undergoing case build up. This was after the NBI last September recommended to the DOJ. May recommendation ng NBI that DOJ, the prosecution, recommended to the DOJ the prosecution of Senator Escudero kasama. So, most probably nagbigay na itong mga claim. Joel Villanueva and Estrada over alleged irregularities in flood control projects. Justice Secretary Frederick Vida said there has been movement in all cases. Referred to DOJ, including those involving allegations of malversations of public funds and other corruption-related charges. There are movements in all cases build-up. But whether it is right now for preliminary investigation, I cannot foretell. Wait. Ito, alam ko, itong dalawa, alam ko, nakapag-submit na yung dalawa. So, na-ripe na siya for preliminary investigation. So, yung kay Escudero, hindi ko pa nadinig. Escudero among several officials named by the NBI in its September recommendation for prosecution. So, wala pa ako nadinig, mga klip. Parang nauna yung dalawa. Na hinga ng counter affidavit. Okay, well, anyway. Okay. Tuloy tayo. Saan na yun? Okay. a group pushing for a Senate coup, as arresting teams are already on standby. Remulla made the remark amid reports of a failed move last week to oust Soto and install Senator Loren Legarda as Senate President. Speaking on DZRH, Remulla said the imminent arrest of session nga. senators linked to the Sabado to. flood control scandal could weaken the bloc seeking Soto's. Ayun. So in other words, mga ka-clear, yung mga involved dito na maaaring maaresto ay manggagaling sa minority. Oh. 'Di ba? Kaya pwedeng humina yung sa minority dahil marami sa kanila ang maaresto. 5 na lang maiiwan, attorney. 'Di ba? 5 na lang Okay, maiiwan din. so na natin ano pa sinabi? Removal. He did not name names, but several senators are currently under DOJ and Senate Blue Ribbon investigation for malversation and plunder in connection with alleged anomalous flood control projects. Okay, mga klira. So yun ang kwento dyan. So alam mo naman si Ombudsman, 'di ba? So matalas din. At since nagko-coordinate naman yung dalawa, ang DOJ saka Ombudsman, 'di ba? So
mukhang may resolution na yung iba. Pero sabi ko si Cheese parang wala pa eh. Hindi ko pa nakita yung kay Senator Cheese. Parang hindi pa siya ripen into preliminary investigation. Sabi ko dalawa, mga clear, ewan ko ha, yung pa lang kasi dalawa nakita ko nag-file ng counter affidavit. Meron na ba kayo nabalitaan na si Senator Cheese ay nag-file na rin? Hi, Attorney Claire Sugrat. I was able to, Leila Sariola, I was able to watch your live again because of work. I can only watch in the morning. I will always be a supporter of our hardworking PBBM. Thank you, Ma'am Laila. Thank you po. So, meron ba kayo? Ako wala pa ako, mga kaklira. Maylin, ano to? Ano sabi ni Maylin? Saan yun? Mga ka-clear, pakilike, ayan, pakilike naman daw. Thank you. Napakatahimik ni Cheese. Oo nga, no, medyo tahimik si Cheese ngayon, no? Siyempre, alam mo, mga ka-clear, titignan niya yung complaint sa kanya. At lawyer din to, siyempre. Hahanap ito ng defense. Diba? At, so kailangan lang dito ng case build up kasi hindi naman pipitsugin yung mga taong sasampa ng kaso. Diba? Pero tingin natin sa akin mga ka-clear, maliwanag yun on the part of ombudsman na meron siyang alam. Na meron siyang alam na siya magpapahina sa minority. It's not intentional, I think, di ba? Hindi naman siya intentional, hindi naman dapat gano'n ng ombudsman. Pero, the way I see it, kasi even before, mga ka-clear, alam naman natin ipagtanggol natin dito si Ombudsman Remulla. Alam naman natin na bago pa nagkaroon ng issue tungkol sa Senate presidency, di ba, itong attempt ko, meron na talaga mga kaso na nakasampa. Mahirap kasi ito, baka i-spin nila yung kwento na, pinipersonal ni Ombudsman, di ba, yung sitwasyon para humina yung minority bloc. Hindi Hindi naman Kasi prior to this issue, may mga cases na. Prior to this issue sa Senate, bago pa nagsalita si Ombudsman Remulla, meron ng preliminary investigation. Diba? At ang sa pagkakaalam ko nga, si Senator Bong Revilla, nakita natin, nag-file na kanya counter. Si Senator Joel, nag-file na rin. Si Senator Jinggoy, hindi ba natatandaan nyo nung, si Senator Jinggoy ba? O nag-ano lang siya, sorry kasi nag-report siya sa Sandigan Bayan. Diba? Dahil siya yung nag-travel. Nag-travel siya at that time. Oo, tingnan ko lang mga clear. Madam, di makasara po si majority. Madami din makasara po sa majority like Zubiri, Loren, Pia, Villar. Well, tingnan natin pero yun yung sabi ni Ombudsman Well, anyway, siguro dapat kahit sabihin nila na it is a political tool, mga kakli. Sa akin lang Sa akin lang kahit political tool to, kung alam naman nila na may basihan, hayaan i-hearing, saka sila mag-decide. Yung kasi yung diferensya ng mga ka-clear. Yun yung diferensya ng impeachment kay PBBM at impeachment kay VP Sara. Ang nagsabi na nito, unang-una si Attorney Dino De Leon. Kung di ako nagkakaroon si Attorney Dino De Leon and Attorney Tony Labinia. Ang sabi nila, alam ko nga si Attorney Tony Labinia, kakamping to, di ba? Tama ba ako? Alam ko kakamping siya Kumaga, hindi siya PBBM. Activist. Kakamping daw siya, pero inulan ng bashing ang mga kakamping on the attack against him. Bakit? Okay. Basta alam ko kakamping siya, mga ka-clear. So anyway, ang sabi kasi nilang dalawa, ang difference ng impeachment ni Sara Duterte at saka ni PBBM. Si PBBM kasi, di ba, unang-una walang ebidensya. Yung kidnapping, addiction, tapos yung sagaa pagpirma. Di ba sabi nga nila, teka lang, ang gumawa naman ng GAA, from the House naman yan, from the Congress yan Di ba? From the Congress yan. And, sabi nga natin, walang direktang masasabing siya yung nagnakaw ng pera. Kaya nga niya pinaimbestigahan. Ano ba yung logic? Yun yung din yung sabi nila Atty. Lavinia sa kanya Atty. Dino De Leon. Pero kay VP Sara daw, mga kakli, maliwanag na yung pondo dinala sa OVP. Maliwanag na yung pondo pinadala ni Vice President sa kanya security official. Buo, isang araw, bit-bit, bang. Ayan ang pera. Buong winidraw at binigay sa official, security official. Diba? So sila ang may hawak ng pondo, sila yung gumastos, sila yung hindi makapag-account, sila yung may pegging mga resibo, sila yung may mga taong hindi kilala, mukhang hindi nag-i-exist.
Sila yun. Trabaho nila yun. Diba? Diretso. Kung ano yung binibintang kay VP Sara, diretsong pangungurakot, di umano. Di umanong paglulustay. Kay PBBM kasi hindi eh. Diba? Ang naglustay daw ay itong mga senador, ang ano na lang, ang sabi hindi pinangalagaan, at pinirmahan, tapos nakurakot ng iba. Eh kaya nga nagpapa-imbestiga dahil may nangurakot eh. Yun yung difference. So with that mga ka-clear, tingnan natin, no? Tingnan natin sino-sino ba. So ang hihintayin na natin, hindi na yung pagpapalit ng liderato, di ba? Tingnan lang natin sino yung mga maaresto. At handa na daw, pinapahanda na daw yung arresting team. Yan, ano sabi ni Adictus? Overwhelming evidence against VP. Oo, kasi noon pa yan eh. Di ba? Wala pang issue tungkol dito sa mga Senate presidency na to. Di ba? The bank, thanks to sticker, and Maloy Blah. Tita Maloy from California, salamat. I'm glad to catch your live show. Thank you for your dedication to our country. Please keep doing this. Thank you po, Ma'am Tita Maloy from California. Thank you so much. And Casey Agustin, that's really very, very good news, Attorney Dio. Gracias. To God be the glory. Well, anyway, baka ito yung hinihintay nilang malalaking isda. Pero alam mo mga ka-clear, malaking isda, hindi malaking isda. Kung mapapanagot lahat ng sangkot, ang laking bagay nun mga ka-clear. Bakit? Kasi yung mga nasa ibaba, hindi na sila magkukonsenti ng mga nasa taas. Diba? Diba? Yun. Kaya kung sino yung mga nakinabang sa pondo ng bayan, kahit sabi mo hindi sila yung senador, pero kung nasa baba sila, at maliwanag na nakinabang sila, dapat lang sila managot. Diba? Saka mga kli, diba? Sabi ko nga, may isang kaso pa nga ako eh. Wala pa ako sa Malacanang. Nandun na sa isang korte, hindi ko na alam kung sasabihin ko saan. Nasa korte na eh. Nanalo ako, na pinanong kalaban, up to na, wala pang decision. Diba? This is reality. Kaya yung mga naiinip na at wala pa nakukulang na malaking isda. Meron na actually. Bukas yun lang yung mata nila. Diba? Ibukas yun lang yung mata nyo. Diba? Huwag kayong tutulog-tulog kasi meron na. Meron na. Pero syempre, yung iba kung meron kayong hinihintay, o una-una dapat may ebidensya. Pangalawa, kung may hinihintay kayo, kailangan na build up yung case. Magkano ng build up case. Tapos, meron ito yung due process. Katulad niya, bawa si Debang. Sabihin ko, yan si Debang, ano yan, sangkot ka sa ano man yan. Ano gusto nyo, ikulong agad kasi malaking isda si Debang. Hindi ganun eh. Diba? Kailangan due process. Jasmine M. Official, maraming salamat sa iyo sa sticker. Expected na Sherlock. Expected naman. Nasaan yun? Expected naman daw po ni Senator Tito. I think he thinks it's worth the sacrifice as long as Senator Ping still sits as Blue Ribbon Committee. Tingin ko, isa sa mga nakapag-trigger talaga mga kakli, yung draft reso ni Senator Lacson. Kasi feel ko lang na parang kapwa nila senador, papangalanan mo pa. Parang ayaw din nilang pumirma doon kasi, alam yun, magkakasama sila colleagues. Pero, ano ba yun? Ganun talaga eh. Hindi naman magiging kompleto yung report ni Senator Lacson kung wala rin naman siyang papangalanan. Para siyang may tinago. Yun naman yung ayaw niya, di ba? Kaya kung kayo ay for transparency din, masaktan na siguro yung masasaktan kasi kung yun ang sinisigaw ng ebidensya eh. Diba? One bato lang, masakit na sa kanila. Yan. Isang bato nga lang, masakit na sa kanila. Yun. Oo nga, diba? So yun na mga ka-clear. Good evening, Madam Claire. Pwede po pakisilip ang mga presyo ng bigas dito sa Cebu. Ay, bakit? Bakit? Sang Cebu? In particular, ha? Sa lahat ba to? Laki ng Cebu, ha? Metro Cebu to. Cebu City ba to? Pataas po ng pataas at wala pang mga stock. Naku. Pa-check natin, baka may nag-hoard na naman to. Alam ko, walang kulang na supplies, ha? Kaya nga, di ba? Pati nga yung warehouse na, alam ko, magdadagdag sila ng warehouse ng DI dahil ang daming supply ng local. So, bakit mawawala na stock? Sige, papacheck ko po yan, promise. Bukas papatawag ko po. Okay, mga ka-clear, so paano? Meron tayo, ha? Bagong nilunsad na kanta para kay VP Sara. Yun yung susunod natin. Bago lang po to. Ha? Wow. Thank you. See you in a while. Salamat. Mami Ida Masukat, Anti-Amities. Nako, mga kabsa. Nako po. Siya, mag-last topic tayo. Last tayo. Punta tayo. Balikan natin si Attorney Enzo Recto. Balikan